Mainit ang pagtanggap sa inyo ng mga tao. Ano? At nagugulo pag dumarating ang ating mahal na Yorme. Guys! Good morning! Yorme natin, grabe ang tao. Oh. Hindi na po maganda umano mga tao. Sa iyo na makapakalunan natin naman ang Espiritu sa kanyang Gloria at liwanag sa ating lungsod. Muli po palakpakan po natin Vice Mayor G. Atienza Abihorme, Isko Moreno Totonoso. Tuwa po mga taga-District 2. Di ho sila kapiling nila ang ating mahal na Yorme at Vice G. Atienza. May nagpapaselfie po sa inyong ganyang kainit. At lahat po
tatay ko na low. Ayan, magyari lamang po na tayo po ay muli magsibalik at mamaya rin po ay mas may pagkakataon pa po tayo para po na makasama ang ating Yorme at Vice Mayor G. Atienza. Muli po mga minamahal na nagdistribuidores, palakpakan po natin Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Domagoso. Distribuidores, palakpakan po natin Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Domagoso. Yan, so balik muna muli tayo sa ating pong mga upuan, mga nanay at tatay ko. Yan, so muli po, isang malakas na palakpakan naman po para sa ating buting Vice Mayor Isko Moreno at Yorme. Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Domagoso. Ayan, at syempre po sa mga pagkakataon po ito, ang susunod naman po nating tagapagsalita ay nagtapos ng kaniyang pag-aaral bilang Political Science, Major in Governance sa paaralang De La Salle University. Ang kasalukuyang direktora ng Kababaihan ng Maynila. Anak ng ating magiging at mahusay na alkalde, Mayor Lito Atienza. Isang mahusay na news anchor at journalist at isa ring artista at executive producer ng programang Maynila sa GMA7. Ang napili ni Yorme na maging katuwang niya sa muling pagbabalik ng gloria ng ating lungsod. Palakpakan po natin ang bagong liwanag ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Okay naman po? Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating buting Mayor Lito Atienza. Alam niyo, kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, kamukha ko ba siya? Ano na? Alam niyo, kagaya po niya, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. Pero mahihain ako, kaya mababa ako. Dahil gusto ko mas kasama ko kayo. Alam niyo po, ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila. Isang organisasyon na binuo ng aking mga magulang 40 years ago. Pero alam niyo, sa totoo lang, ang aking pangarap do ako'y bata pa, maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yan na isa katuparan. Kaya ang ginawa ko, dinala ko na lang, pinitpit ko na lang ang pagiging misyonaryo kung saan man ako dinala ng Panginoon. Bilang isang broadcast journalist, ang trabaho ko po ay umikot sa ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kapatid na pag-iwanan sa laylayan ng lipunan. 6 na taon ko po itong trabaho noon. Ngunit, nakita ko, kahit ano pala ang iiyak ninyo, kahit ano ang isigaw natin, kung ang gobyerno ay hindi marunong makinig sa tao, ika nga ni Yorme, nga pa rin tayo. Kaya nung tinanong ni Yorme ko ako'y maari niya maging katambal, ang sinabi ko po kaagad, oo. Dahil naniniwala ako na si Yorme ang pinakamagaling na naging mayor ng Maynila na nakinig sa inyo. Tama ba ako? Kaya nga ang lakas ng sigaw ng kumain na siya, tama ba? Pero alam niyo, bago ko ibigay sa kanyang aking oo, tinignan ko kung pareho kami ng puso. Dahil bilang isang broadcast journalist, meron po akong pinanghahawakan mga advocacy ako na nakita ko pareho kami. Ang una po dyan ay ang ating mga senior citizens. Taas po ang kamay ng senior citizens. Uy, yung iba, umamin! Pero alam niyo po, sa totoo lang, importante po kayo sa amin. Dahil naniniwala kami na kung wala po kayo, wala po kami. Kaya kung kami ngayon ang malakas, kami ngayon ang tatayo para sa inyo.
Ang isa pa pong tinatayuan ko ay ang ating mga kapatid na may kapansanan, ang PWD. Mahirap pong mabuhay sa mundo ng may kapansanan. More so kung senior citizen ka na may kapansanan. Kaya dahil dyan, pinaglalaban po namin ang karapatan ng ating mga PWD. At kayo, may nakita nyo naman na siya ay nagbigay ng allowance sa senior citizens at sa PWD. Kaya palapakan natin ang ating mahal na si Yorme. Bakit alam natin naman na mahal niya kayo. At dahil ako po ay parte ng entertainment industry, nakita ko po ang hinain ng ating mga kapatid na parte ng LGBTQ+. Mahirap ang pinagdadaanan ng ating mga kapatid na mula sa LGBTQ. At dahil sabi ng Panginoon, dapat pantay na oportunidad para sa lahat. Sila rin ay aming pinapagawa. At si Yorme, mahal ang mga LGBTQ+. At dahil naniniwala po ako sa kahalagahan ng livelihood para sa lahat. Dahil kung isa po bagay na nakita ko sa ating trabaho bilang isang broadcast journalist, babalik ang dangal sa bawat manilenyo kung tayo ay marunong tumayo sa ating mga paa. Nakita ko na susuportahan ni Yorme ang livelihood for all para sa mga manilenyo na gustong matutong kumita ng pera. Alam niyo na dito ako sa inyong harapan. At kumukuha ako ng lakas ng loob. Tuwing nakakakita ako ng mga kababayan na kailangan marinig ang kanilang boses. Ang trabaho po ng DC Alcalde ay naging presiding officer. Gumawa ng mga batas ng ordinansa na makikinig sa inyo. Narinig niyo po ang aking mga advokasya. Then alam niyo na rin po ang mga batas na gagawin ko kasama ng City Council. Kami po ay magiging boses ng ating mga kapatid na ngayon ay umiiyak ng isa dahil wala silang gobyerno na kikinig sa kanila. Alam niyo, ang gusto niyo ay mangyari dito sa Maynila ay mag-focus muli tayo na maibigay ang minimum basic needs ng bawat manilenyo. Ano po yun? Pabahay. Yan po ang narinig anak naman yun ng mayor. Sa tama po ba? Pinalingan niya ang mga manilenyo at pinaling sa kanilang mga bahay. Isyong pang-medikal. Alam po namin na kulang ang suporta ng gobyerno sa inyo pagdating sa medikal. At makakaasa po kayo na kasama po ng City Council balang araw. Patayin po namin na mga siksik, libig ang gamot na makukuha nyo sa inyong mga health centers na ngayon ay kumukuha dahil kulang ang mga gamot na naibibigay sa inyo. Ang issue ng pagbigay muli ng food banks, naalala niyo ba yun? Gusto niyo ba yun? Eh yung mga gatas na nakuha ng senior citizens na, naaalala niyo po ba yun? Eh yung nakukuha ng mga senior citizens ang allowance nila kahit na hindi sila nakakapila. Gusto niyo ba yun? Alam niyo lahat po yan. Kailangan namin i-amend muli sa City Council. Nagbago po ang mga nangyari noong administrasyon na yun dahil pinalitan po nila ang mga batas na pinag-uok ni Mayor Isko Moreno University. Ang kakailanganan po ng isang maayos na City Council na mag-aayos at aangkiyagahan muli ang mga bagay na gusto nyo makuha. Alam nyo, tingnan nyo,